Dumating si Pangulo Duterte, I will never forget, sabi niya, kayong nagtatanim ng bala dyan sa airport, kilala ko na kayo. I did a little homework, research, I know who you are. Pag hindi ninyo tinigil yan, huhulihin ko kayo, ipakakain ko sa inyo yung mga balang tinatanim nyo sa mga maleta ng mga Pilipino bumabiyahe. One word from the President na wala ang tanim bala. Meron pa ba nagtatanim ng bala sa airport? Meron pa ba? Di ba proof yan of effective leadership? Yun ang hinahanap natin sa taong bayan. Demand for effective government. Demand for the President to act. And I urge President Bongbong, do something about restoring the credibility of government. Sa kabila ng napakagulong impeachment hearing against Inday Sara Duterte, mga kadinatics, isang grupo ay nangangampanya na ngayon. Wow! For Inday Sara Duterte, mga kadinatics, para sa 2028 election. Ang questionable lang dito, okay? Yung katandem na pinili nila ay itong si Chavit Singson, which I'm not too sure, mga kadinatics, kung susuportaan ko yung katandem ni Inday Sara Duterte na pinili nila, mga kadinatics. Maybe si Chavit Singson yung kinausap ni Inday Sara Duterte. We don't know. Okay, let's see what will happen, mga kadinatics, in the future. But eto, panoorin lang natin yung video, mga kadinatics. Ayan, nagsimula na sila. Edit, ito ang kwento. 2 taon bago ang eleksyon, may isang grupo na nagsusulong na kaagad ng kanilang mamanukin para sa darating na presidential elections. At ito ay ang Sara Chavit Nationwide Caravan Movement for 2028. So ang kanilang pinakasinusuportahan, mga kapatid, ay ang tambalang Sara Duterte at Chavit Singson para sa presidential at vice presidential na posisyon para nga sa darating na eleksyon. VP Sara and Governor or former Governor Chavit Singson ng Ilocos Sur. So tanungin natin, Sir, Well, mga kadinatics, eto napakagandang balita itong mga kadinatics na as early as now, grabe na ang suporta kay Inday Sara Duterte, mga kadinatics. It only means na ganito kaseryoso ang mga tao para iboto si Inday Sara Duterte, especially itong grupo na itong, mga kadinatics. And there could be a good news also. I'm not sure, mga kadinatics, I don't feel talaga na si Chavit Singson. Pero may magandang epekto din ito, mga kadinatics. Bakit? Ito kasing si Chavit Singson from Ilocos. Alam naman natin yung balwarte ng Marcos administration, mga kadinatics, ng Marcoses, ang Ilocos. So, pag makatandem ni Inday Sara Duterte itong si Chavit Singson, it means makukuha nilang suporta, which I know naman may marami ding mga supporters si Inday Sara Duterte doon. Pero, for sure, nakukuha talaga ng katandem nito ang Ilocos Norte, mga kadinatics, na sinasabi nilang loyalista kuno. So, there could be a good thing here. But as far as me is concerned, mga kadinatics, I am not totally sure about it. Let's see what will happen. Tingnan lang natin kung maganda yung plataforma ni Chavit Singson. But let's go on actually. pinaka-reason bakit po napili ninyo itong tambalang VP Sara and Chavit Singson? Very quickly. Actually, napili namin yung Sara Chavit dahil unang-una si Sara may pagmamalasakit at paninindigan sa kanyang pagkatao at magiging magandang leader para paunlarin at ibalik ang kapayapaan ng bansang Pilipinas. Si Manong Chavit Singson naman, kung bakit namin napili na pangalawang Pangulo, dahil bukod tangi si pangalawang Pangulong Chavit Singson ay nakikita namin na meron din namang leadership at meron siyang isang salita. Kapag sinabi niya, ginagawa niya. Dahil proven ko na po yan sa lalawigan ng Ilocos Sur. Na kapag pinangako niya, nabibigyan niya ng hanap buhay ang kanyang mga constituent doon nung siya ay governor pa, ay naibibigay niya ay pagkakaloob. At nakita naman po natin ang lalawigan ng Ilocos Sur na napakaunlad at napakapayapa ng mga tao doon. I mean to say, maganda silang magtandem dahil sila ang merong tunay na pagmamalasakit sa bansang Pilipinas at magiging mabuting leader at pangalawang leader ng bansang Pilipinas. Sara Chavit po. Ano pangalan niyo, sir?
Ferdinand de los Reyes po, Okay. OFW advocate. Ferdinand pa. Ayan, si Sir Ferdinand ang spokesperson dito sa Sara Chavez 2028 National Movement. Ang sinasabi nila, hindi pa doon nila na kukonsulta ito sa dalawang political personalities, no, kina VP Sara at kay Manong Chavez, pero umaasa raw sila na itong kanilang proposal o mungkahe talagang kagatin din ni na VP Sara. Pero just in case na magkaroon daw ng sariling choice si VP Sara on kung sino ang kanya magiging running mate, susuportahan din daw ng grupo. Aabot daw sa 700 groups ang kabilang dito sa grupong sumusuporta sa Sara Chavez 2028 na merong umaabot sa 10 milyong miyembro ayon sa iba't ibang grupo na kabilang dito. Kung sakasakali raw na hindi matuloy si VP Sara sa pagkapangulo, susuportahan pa rin daw nila ang sino mang Duterte sa darating na halalan. O Very paano? good. Ako po si Mon. Very good actually mga kadonatics. May malaking chance pa naman mga kadonatics na matutuloy yung presidential bid ni Inday Sara Duterte mga kadonatics come 2028. Kasi, alam naman natin makukuha nilang 1/3 sa plenaryo. Pero sa Senate mga kadonatics, that would be another story. Now ngayon, Chavez Singson, okay din ba sa'yo mga kadonatics na magiging katandem niya si Inday Sara Duterte? Comment down below. It only means also na makukuha natin yung boto ng Ilocos Norte. Okay? Napakalaking grupo ito mga kadonatics. Sobra. Kaya, let's see what will happen. Ang maganda lang is susuportaan nila kahit sino mga kadonatics ang katandem ni Inday Sara Duterte na pipiliin nila ni Inday. So, yun din ang mas okay, di ba? Well, eto mga kadonatics ang magandang liderato na nagiging legacy ni Tatay Digong. At itong si, Lito Atienza, ang dating mayor ng Maynila, mga kadonatics ng Manila, okay? Nagsalita kahapon ata, nag-post siya ng video mga kadonatics telling about how competent or how strong the leadership of Tatay Digong was mga kadonatics. May short na video na papanoorin natin mga kadonatics patungkol sa instances sa tanimbala mga kadonatics at kung paano ipinahinto to ni Tatay Digong in just one command mga kadonatics. Ito, panoorin natin. Dumating si Pangulo Duterte, I will never forget, sabi niya, ay yung nagtatanim ng bala dyan sa airport, kilala ko na kayo. I did a little homework, research, I know who you are. Pag hindi ninyo tinigil yan, uhulihin ko kayo, ipakakain ko sa inyo yung mga balang tinatanim nyo sa mga maleta ng mga Pilipinong bumabiyahe. One word from the President na wala ang tanim bala. Meron pa ba ang nagtatanim ng bala sa airport? Meron pa ba? Di ba proof yan of effective leadership? Yun ang hinahanap natin sa taong bayan. Demand for effective government. Demand for the President to act. And I urge President Bongbong, do something about restoring the credibility of government. Restoring wala nang pag-asa kay Bongbong Marcos mga kadonatics. It's been almost 4 years na wala pa siyang magandang, at least mga kadonatics for me, nagawa sa bansang Pilipinas. Alright, kakaiba talaga si Tatay Digong mga kadonatics. And to be specific, sabi niya talaga doon na kung may isa pang instance ng taning bala dyan sa airport, ipapakain ko yan sa inyo at lahat kayo, mawawala sa pwesto. Tatanggalin ko kayo lahat. Isa na lang. Kasi, grabe, laganap yung tanimbala sa panahon ni Pinoy mga kadonatics, ni Noynoy Aquino, ay sobra. Grabe, halos araw-araw may insidente ng tanimbala. Grabe. Kaya nung humalili si Tatay Digong, sabi niya, kung may marinig pa akong tanimbala sa airport na yan, ipapakain ko yan at tatanggalin ko kayo lahat from manager to the mga kadonatics, ground crew. Lo and behold mga kadonatics, nawala talaga. Sobra. Grabe katindi na pahayag yun mga kadonatics. Takot na takot sila kay Tatay Digong. Pagkatapos ng termino ni Tatay Digong, anong nangyari?
bumalik ang tanimbala. Ilang beses na may insidente tanimbala ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos. Nakita nyo ba na nagsalita si Bongbong Marcos, mga kadonatics? Wala! Never! Ganyan ka-weak at kawalang pulos itong si Bongbong Marcos. Well, anyway, right after sa impeachment hearing ni Inday Sara Duterte, Michael Pawa nagsalita na kung ano yung susunod nilang hakbang pagkatapos ng hearing kahapon. Ito ang sinabi niya. At dito, sinasabi niya, mga kadonatics, na ay talagang kung aabot niyan sa Senate, magkaalaman. Alright, ito, panoorin natin. Ano po yung reaksyon ninyo na inaprubahan na po ng komite ang lahat ng impeachment complaint pasado sa kanilang panlasa, attorney? Well, nasabi nga natin kahapon sa ating statement, Sir Alvin, hindi naman natin talagang ikinagulat na yung naging resulta. Bagamat medyo maingat din tayo magbigay ng pahayag dahil nga nakapag-file tayo ng petisyon sa Korte Suprema, questioning yung conduct ng proceedings o yung mga naganap sa mga proceedings. Pero yun nga, sa suma total, hindi naman natin ikinagulat na yung naging resulta. Opo, pero may naglampa po na isang araw. Just in case lang, may mga nagpanukala na bigyan pa natin ng isa pang araw kaya may isa pa pong pagdinig bago po i-elevate sa plenary. Ano po? By this time, may chance po bang dumalo finally ang Vice Presidente sa huling hearing ng komite? Sir Alvin, we have to be really forthright here, no? Kailangan kasi maging consistent tayo doon sa naging petition natin sa Korte Suprema. Sinasabi natin doon, unconstitutional yung ginagawang pagdinig dahil nga lumalampas na to sa tingin natin sa klaw ng initiation ng impeachment. No? So ang tingin na kasi natin dito, nagiging yung mga bagay na napag-uusapan ay really dapat sa trial na nangyayari. Kaya mukhang malabo siguro sa ngayon, masabi ko malabong dumalo pa ang ating Vice Presidente dahil nga we have to be consistent with our position. So yung Ito, mga kadonatics, yung sinabi ni Alvin dito na next hearing, wala na talaga yan, mga kadonatics. At ito ay napatunayan din ni Alvin sa interview niya kay Dillimao. Ang May 4 na hearing, mga kadonatics, it's not all about giving chance to Inday Sara Duterte. Iba na yun, mga kadonatics. So, continue. depends sa attorney po, ang focus will be on the Senate. Do you see na makukuha nila ang 106? Yan na ba yung presumption ng depensa? Ayokong pangunahan yung mga ating congressman. Siyempre, to be very honest with you, Sir Alvin, kung pwedeng hindi makuha yung 106, siyempre mas gugustuhin namin yon. Pero ganun pa man, talagang nakaredy na yung depensa sakaling maiakyat to sa Senado for trial. Dahil narinig naman natin yung mga pahayag ng mga kagalang-galang na mababatas natin the past few months. No? Sinasabi nila na talagang may numero. So yung ganon, hindi naman tayo naive sa ganon na alam natin this is both a political and legal process. So yes, we're hoping na hindi naman maiakyat to, but despite that, ready tayo for trial at hindi naman nagbabago yun. Among the complaints, attorney po, alin doon yung talagang kailangan paghandaan ng depensa o lahat ng complaints, kayang-kayang depensahan, walang laman, walang pasihan? Confident tayo na mabibigyan natin ng magandang depensa ang ating Vice Presidente kung sakali man nga na pumunta tayo sa trial. But in saying that, syempre po, we've been preparing for this even last year. So syempre masusi pa rin yung pag-aaral natin at mga preparations na ginagawa natin. We don't want to ignore any of the allegations. But at the same time, we're very confident naman po na mapapakita natin, mapapresenta natin kung sakaling mapunta to sa isang impeachment trial na talagang walang basihan yung mga aligasyon na binabato nila laban sa ating ikalawang Pangulo. At ano po ang pakiusap ng depensa sa mga magiging huwes sakaling umabot man po tayo doon sa Senado? I know na ito ay isang political process din in a sense. Pero pag tiningnan mo, attorney po, mukhang malaki din naman ang tsansa kasi kailangan mo dun sa Senado kung umabot man dun ng 2/3 Pag tiningnan mo ngayon yung composition at batay sa leanings ng mga senator judges, it appears na mukhang malabo ding makuha yung 2/3 to convict and finally remove the Vice President from her post. Pag tiningnan mo lang offhand sa ngayon,
Anong apilan ng depensa sa mga magiging senator judges? Ang apela lang po namin sana bumoto sila ang mga senator judges based on the evidence that will be presented. Kasi syempre ang posisyon nga ng defense team, kung maalala mo nitong sa impeachment complaints ay walang ultimate facts at yung mga ebidensya hindi naman na-attach doon sa o yung mga ebidensyang naka-attach doon sa complaints ay talagang hindi sapat to support yung mga allegations nila. But so sa amin ang siguro apela na lang natin, although alam nating political process to, things can change quickly. So ang apela lang talaga natin is tingnan ng ebidensya at pumoto ang ating mga kagalang-galang na senator judges base sa ebidensya na may ipipresenta sa impeachment court. Sige po, Attorney. Maraming salamat sa oras po ninyo, Attorney. Thank you very much Sir for your Alvin. time. Sir Alvin, maraming salamat din at magandang umaga sa inyo at magandang umaga sa ating mga kababayan. Oh, by the way, may gusto ba kayong sabihin? Kasi ni-replay na naman pala ulit yung galit na video ni Vice President Sara. Kaya Okay. marami na naman ang mga nagsasabi na, nako, ayoko ng ganyan, ayoko maging presidente na ganyan kainit ang ulo, na parang galit na galit. At paano pag may kung siya naging presidente at may naging kaaway siya at uminit ang ulo niya, umaabot sa ganyang katinding threat, Attorney? Okay lang. Well, actually, Para sa akin, okay lang mga kadonatics. ang gusto talaga nating sabihin is number one, kailangan nating tingnan kung yung nangyari nga ay unang-una, yan ba ay talagang isang impeachable offense. Pangalawa, mas maganda siguro na maalala natin yung konteksto, yung paano nasabi, yung mga nasabi doon. Kailangan natin tingnan yung buong konteksto at hindi lang doon Tama. sa isang tip na yon. In fact, kahapon, Sir Alvin, kung may dagdag ko lang, hindi kasi napalabas din kung bakit nasabi yung mga ganun dahil may tanong, may tanong mula sa isang kasama doon sa Zoom na yon, Zoom press con, na nagtanong sa Vice Presidente natin ukol sa kanyang seguridad dahil nga sa isang allegedly Project Romanov na which is a threat against her life actually. So, naging ganun yung sagot ng ating Vice Presidente. So, I guess ang importante dito is really tingnan natin yung konteksto. Hindi rin ako masyado nagsasalta ng detalye dyan dahil may nakabinbin na reklamo laban sa ating Vice Presidente. I think almost a year ago nag-file na sa DOJ at yan naman ay sinagot na rin natin sa Department of Justice. And kung di ako nagkakamali, that's already submitted for resolution. Kaya hindi kami masyado nagduduel doon sa detalye ng ganyan. Pero thank you for this opportunity, Sir Alvin. I think yung pinaka-importante is yung konteksto. Yeah. So dapat merong context kasi kumaga ang sinasabi ninyo, Attorney, hindi na ang tao hindi naman normal na bigla na lang magagalit nang walang pinagmulan. Yan ang gusto mong sabihin, may pinagmulan, may pinaghuhugutan, may pinanggagalingan ang kanyang matinding galit. Oo, or yung pahayag, ayoko mismo sabihin galit diba? Kung yung naging pahayag niya, bakit ba naging ganun yung pahayag niya? It's really in response doon sa isang tanong mula sa isang media or I think vlogger na nandun sa press con na yun. Sige, maraming salamat sa Well, justifiable lang talaga mga kadonatics. Being heard, the president, tapos ganun siya magalit mga kadonatics. It means, maganda. Si Tatay Digong mga kadonatics, grabe din yun kung magalit. Dapat magalit ka sa mga taong dapat kagalit-galit mga kadonatics. Sa mga taong hindi kaaya-aya ang mga ginagawa mga kadonatics. Being heard, the president, nako, ay dapat magagalit siya sa mga problema sa bansa. And I would like that mga kadonatics, hindi kagaya nito ngayong administrasyong ito na ewan ko kung nagagalit ba mga kadonatics sa mga nangyayari. Mukhang napaka-kalma pa rin mga kadonatics Kasi kahit kaano ka lala yung problema sa bansa mga kadonatics, hindi naman sila ang nagsasuffer Tayong nasa baba, kaya napaka-kalma ng ni BBM ngayon mga kadonatics. Ewan ko kung nagagalit ba tong taong to mga kadonatics. But as far sa ito, parang walang kagalit-galit wala talagang effective leadership siya mga kadonatics. Sabi pa ni Atienza, napaka-lame yung ginawa nila kahapon mga kadonatics sa hearing. Bakit? Kinuha lang yung clip na nagagalit at nag-threat si Inday Sara Duterte. Kung attorney ka ba naman mga kadonatics, yung clip na yun mga kadonatics, kung matino ka talaga, hindi mo i-consider yun.
dapat ang whole context, ewan ko mga kadonatics ha, hindi ko maintindihan kung paano nagiging ganito tong mga lokong to. Like, really? Really? Do you really have to judge mga kadonatics based on a simple clip? At ang sabi ni Luis Tro na we should not go over beyond the evidence that has been presented to us. Ha? So, kung yun lang yung sinabi doon, yun lang yung ipinakita, so di mo na i-consider kung bakit nagkaganon siya. Ay, nako. Ay, itong si Matibag, isa ding attorney mga kadonatics, siya din nag-present doon na sa ganong clip na yon. Can you imagine? Kaya nga pumalag itong si Paulo Marcoleta mga kadonatics na bakit clip lang yung pinapakita nyo, hindi yung whole video. Kaya nga sabi niya, splice talaga. Of course. Anyway, thank you so much mga kadonatics at ingat palagi. Comment down below, babasahin natin yan. Like and subscribe. Bye-bye. God bless you.